Startup Podcast PH is co-produced by Credit Hero, Y Spaces, Tuwala, Simp, Secuna, Schooltech by Edfolio, Maroon Studios, and Compare Loans. Check out our partners in the description. Welcome sa isa na namang episode ng Startup Podcast PH, Kwentuhan at Philippine Startup Week 2025. Andito tayo ngayon, day 2 na sa Mount Canlaon Room of the Philippine Innovation Center here in Marikina City. At ang ating kakwentuhan ngayon ay ang Kuwelo. Hello, James. Kamusta? Hello, Sir Johnny. Before and foremost, siguro pakilala mo na ako, no? So, my name is James Goling. I am the tech team lead of the Welo Resilience Technology Incorporated. So, I've been here sa Welo since from the startup pa lang talaga. Siguro start na What natin. year? Well, nag-start kasi si Welo as parang a research lang talaga without any some kind. From Sa office? Mapua I University. see. Yan. So, actually, nag-start siya way back October 2021. No? So, it's a 2-year project na until October 2023. So, parang yun yung research phase niya talaga. Like from a faculty member, from professor? Parang Yes. Ako, okay. So, yun. Nag-start siya with the lead of the CEO and founder, si Dr. Francis Uy. Na prof? Prof siya and actually dean ng Civil of Engineering siya. Okay. So eventually, yung mga kasama niya rin, mga professors from Civil Engineering, mga ECE rin, Electronics and Communications Engineering. Siyempre, moving forward, nag-part-time prof rin naman ako sa Mapua rin, which is senior high school. During that time, are you faculty? Nagtutulong ka na nun or student? Actually, medyo ano pa lang ako, fresh grad. Straight out of, parang nagpahinga ako 1 year after graduation. Then after nun, nag-start na with, yun nga, si Welo. Ayan. Sige, so ano si Welo? Well, si Welo, na parang hi, Welo, ganyan. It's a short term for, or parang mas magandang pakinggan na Welo. Well, Welo is a short term for, weather environment and hydromet and localized observation system. So, think of it as a mini Pag-asa on a localized scale. No? Parang, as we know, Pag-asa has been the national defense regarding with the typhoons, ma-hit severity, mga ganyan, hit index natin. So, Welo is parang the more localized version to it. So, usually, nilalagay ito sa mga local government units. For example, we have sa Infanta Quezon, ganyan, Angat Bulacan. Pero anong difference? Like, I mean, bakit hindi na lang yung national level na forecast ang gamitin? Anong advantage pag localized? Okay, sige. With that, kasi let's put it this way, no? With regard sa mga alerts natin, di ba, sa NDRRMC, di ba, we've had no, mga orange rainfall warning, mga ganyan, red rainfall warning na sinisend, no? Ano ba yung mga nakalagay doon? Buong Metro Manila, actually, buong Rizal. Buong Pilipinas nga. Makikita mo red dito sa mga provinces na to, orange dito, yellow pero dito. In what we're seeing and what we're what's currently happening, hindi siya parang totoong red, 'di ba? Minsan parang ambon-ambon lang siya, tas pagkakaano natin. Malaki masyado yung sakop. Masyadong malaki yung sakop. No. Ngayon, nagkakaroon ng, syempre, may mga lakads tayo for that night, mga business, usually, pag Makati, hindi masyadong nagsususpend kasi, syempre, business district, unless sobrang lakas talaga ng typhoon or yung pang-ulan. So, with that, kasi, we aim na para localize, para, syempre, continue operations for this one, continue operations sa lugar na yun. Same time, yung safety ng people na nandun. Accurate pa rin. Yes, very accurate. So, yun, the type of service that we offer is, syempre, the safety of the people. Hindi lang sa typhoons, usually rin kapag tag-ulan, ay tag-init, yung mga heat index na sinasabi nila. Then, heat, may tawag dun. Ano nga tawag dun yung pagka-heat? Pag mainit sobra? Heat severity index ata. Tsaka parang may pag ganun yung araw, I forgot what. Heat stroke. Pwede ka ma-heat stroke pag mainit talaga sobra. Anyway, So, by local, meaning city level ito? Or? Yes, actually city level in the urban areas. Pero sa rural kasi, since medyo, onti pa lang yung population within that, municipality level. Municipality, yeah. So, actually, yun nga, very much precise siya in terms of localized. Kumbaga,
yung isa actually, meaning ng localized meaning siya, parang targeted, no? Parang isipin natin siya, yung nangyari dati sa Quezon City, yung banda sa bandang timog, yung ganyan, tas yung medyo sa Katipunan, yung biglang patak ng ulan na mas malakas pa daw sa Ondoy. So yun, targeted yun. Well, at that point of time kasi, merong, synoptic station si Pag-asa. Kaya na-record yung rainfall na yun, dun sa part na yun. So, mas malakas yun actually sa Ondoy nung time na yun. So, sobrang lakas talaga na rainfall nun. So, what if may mga ganun parts na rainfall na hindi nakikita ng weather stations natin? Well, apparently, yun nga, yung binibridge ni Welo kasi onti lang yung sensors natin dito sa Philippines. Sa Metro Manila, hindi ko lang sure if correct me if I'm wrong, pero dalawa lang yung synoptic station. Okay. One is yung nasa DOST Pag-asa Science Garden, and yung other one... Sa likod sa Quezon Avenue. Sa likod ng Centris. Quezon Avenue, Tapos yung isa naman is sa NAIA. So, Pasay and Quezon City, which is yung very accurate, no? So, ngayon, kung ma-detect natin, mga ganyan, meron mga synoptic stations that gathered all around the Philippines. Pero, kulang pa siya in terms of para mapunan talaga kung anong mismong system natin. Still filling out loan applications for your business? Yeah, thought so. Save your time. Grow your business. With Credit Hero, one online application gets you loan offers from multiple lenders. Apply for a business loan now. Visit credithero.com. Ang life-changing nito to be honest Kasi ako rin parang ngayon ko lang nalaman na oo nga no, yung mga lumalabas sa Pag-asa is actually malaki yung granularity niya. Hindi siya very granular, hindi siya very hindi siya localized nga in this term, no. So we could have actually more accurate forecasts per city nga or municipality level, but syempre kailangan niya ng sensors and saka more accurate talaga na attention or kumbaga pag forecast tama ba yun? Tama. So ito yung ginagawa ni Welo. So pero paano siya like yung dineploy niya sa Infanta, right? Paano siya dinedeploy? Ano yung physical and ano yung parang system for forecasting and even yung paano rinere-report kumbaga sa LGU ganyan. So syempre first and foremost paano ini-install? So actually we provided both hardware and the software for this one. So yung hardware natin is WMO standard na which is short term for World Meteorological Organization standards. So Pag-asa abide with this, no? Meron sila na WMO standards, and also syempre we want to maintain the quality what Pag-asa is offering, which is yun nga standards level. At the same time, we are partnered with Pag-asa na rin for that calibration nila. So syempre they recognize our sensors na para this sensors is well calibrated, no? And reliable yung makukuha ng data nila. So with that, syempre ni-install namin. It's a first parang public-private partnership. Oo nga Tsaka mind-blowing kasi Pag-asa is a public government office And then ngayon ko lang din na-realize pwede nga tumulong ang private sector actually. So hence we have this public-private partnership. Yes, tama. Very very mind-blowing actually. Promise. Ngayon So ko na actually, actually one of their pain points kasi when kasi syempre the number of people that Pag-asa can deploy or yung mga nasa do sa synoptic station is parang medyo manual pa kasi medyo hindi ko sure kung medyo luma or medyo upgraded kasi yun. Ang ginagawa namin yung mga maintenance parang yung nagiging problema. So, many are sensors installed pero yung maintenance parang nade-degrade once na napasa na sa mga LGUs. So, si LGUs usually parang hindi pa masyadong gamay si mga weather stations natin. So, what Welo is also bridging the gap or the solution that we give is syempre we provide na rin the maintenance for that one. So, after installation, continuous yung maintenance for years kung syempre kung anong sakop ng nila, parang subscription or ganun something. Tsaka ang magaling dito, I've interviewed 300 plus startups na hindi ganun madalas na explore yung public-private partnership. And actually, the government actually is the biggest entity sa national level. So it has certain strengths and also has certain pagkukulang. Same with the private sector, may certain strengths, may certain pagkukulang. So you can actually get the best of both worlds if pag-partner ang public at private sector. But kailangan lang, planchado talaga yung... Yes, dapat talaga. Oh, interesting. Yan. So, parang yun nga actually naita namin. Well, kasi si Welo, hindi lang naman siya parang, Welo bigla.
So, nagsimula siya sa mga 3 DOST preferred products rin, which is yung ARMS, yung nagmo-monitor sa mga dams. Okay. Then other naman is for Framer, and nagmo-monitor with the flood hazard, no? And lastly, SCARP, which is yung SCARP is parang picture lang siya. Pipicturean mo lang yung location tapos para makapag-predict na siya kung ano yung weather dun sa ano. Sa sky ba mag-picture? Yeah, sa sky or dito lang kung ano nakikita natin today. Parang eye level pwede rin siya. Ay talaga? Makikita na yun? 3 siyang projects na pinag-combine na para na mag-build si Welo. So parang yun yung program na para syempre sayang yung researches actually dito sa Philippines. No? Hindi kasi siya fully talaga napapaturn into a startup. Ngayon na actually yun yung ginagawa rin from other countries kasi I've heard from other countries na they focus on the R&Ds pero natutuloy as a company or fully implement. Unlike sa atin dito, part na rin kasi ako ng mga research dati. Young Innovators Program Researcher ako under kay kay Secboy de la Peña. So yun, first batch ako nun. So we've researched parang fire ganon something. Pero yun nga, parang natenga lang siya. Well, unlike ngayon, startups here in the Philippines are parang now being fully supported by different organizations, which is, nag-build na rin si Welo, which is more successful kasi pinagsama-sama yung 3. Galing. Pero anyway, ito 3 projects or studies na ito, research na to, sa Mapua rin siya? Funded ng DOST through the same professors? Halo-halo. Para pinagsama-sama rin sila. But sa department? Sa department. Civil engineering. Yes, ganun siya. Now, ang question. So, ikaw naman. So, yun nga. Na-mention mo rin na you've been part of the Young Innovators. Pero, why did you join? Or parang, even up to now. So, you could have done, I don't know, like private sector, corporate, but you chose this. Okay. So, from the start kasi syempre government pa rin yung sa amin, yung parang nagpapa-accommodate sa amin, no? So, and by the way, so part ka na ng research group even yes, actually. Itong yung 3 pa nga lang na... Hindi. Actually, nung pagka-combine na sila. Nung start si Well. Okay. Pagka-combine na sila, yun yung na parang naging ano niya. Okay. Nandun na ako pumasok. Kasi nag-hire ng mga... nag-hire ng mga... Well, isa ako sa mga na-hire na gano'n. Okay. So, ngayon, dati kasi, di ba, government siya. Then, until naging privatized. Well, I see na naman siya. Well, good experience for me from what I see. Kasi, when you're, parang kasi, alam mo yung idea na, yung startup kay Bay Suzy, kay Namjo. So, parang rin siya, parang ganun siya nag-start without, syempre, the pitching. Siguro sila yan. Pero yun nga, ideal to start, medyo kasi, may idea ako sa parang business, ganun, something. So, parang, what is the start of the business? Ano parang process ng business niya? From corporate to parang pagiging private. Yung parang ikaw mag-build a business. So, parang it's a better way to see things at a large perspective. Ano yung pros and cons, ganyan. What to do, what not to do. So, parang it's a learning experience for me na para until umabot sa point na to with technology, syempre innovation siya eh. It's not like traditional business na, for example, bigasan. Syempre, you have the rice. Paano mo na lang siya i-market? You have the, well, they have pa rin naman dito. Pero syempre, it's a new technology. Paano mo ma-explain sa kanila what could help with them? Ang definition ko dyan lagi, what makes a traditional business different from a startup. For traditional businesses, no name demand. Parang nagka-capture na lang ng market share by marketing, getting the demand. Pero ang startups, kasi may innovation, may something new. So, you need first to validate if may market demand ba. And then second, make people buy. Kumbaga. Yeah. Trust the digital future with Twala. Secure and tamper-proof digital signature. Electronic notarization service. And custom AI agents for intelligent document workflows. Visit twala.io to learn more. In today's digital world, your organization needs more than just technology. It needs a strategic partner. At Symph, we build web and mobile apps that drive innovation for startups, enterprises, and organizations worldwide. Visit symph.co today. Protect your assets from bugs before bad hackers exploit them. And launch your products seamlessly with Secuna, your trusted partner in cybersecurity. Receive reports in real time and work with security experts to find bugs in your products before others do.
Let's make your security our priority. Actually, that's the end game, di ba? Parang if you want your startup to be successful, you just need to have that kind of the idea or the right business plan for it to succeed. Yun. So, yun. Speaking of the business plan, so city LGUs ba? Ano ba ang parang customers? Okay. Well, our target market is mainly syempre LGUs kasi from what I've heard, PBBM has a new parang mandate. Di ko lang sure. Parang 5 to 10% goes with the DRM sa bawat LGU. May so budget. we're targeting that type of market, no, with the certain LGUs, no. Our main target is syempre LGUs kasi they have those funding na to sustain na rin, di ba? While moving forward, pero syempre yan, mga private. Nakarelay, if nakarelay sa LGU, kung may budget, may customers kayo. Kung nawala yung budget, kung is yung budget. Well, actually, that's the parang sana na matuloy-tuloy. Kasi syempre, hindi naman non-stop Nandito tayo. Napakaswerte nga, napakaganda ng Philippines, no? Ulan, bagyo, lindol, volcanic eruptions, di ba? Napakaswerte natin. Parang lahat ng disasters nasa atin. So bakit pa sana tatanggalin yung mga ganong types of disasters? Parang ngayon, 'di ba, parang pang 21st bagyo na natin, no? Parang meron pa isa pa. So parang during the year, what could produce what the economy has to offer pa with kung mababawasan natin yung mga disasters like this. Parang we have room for growth pa meron pa tayong talagang mabubuo. Pero ang naisip ko rin dyan, baka medyo far-fetched to. Pero naisip ko lang, kasi in Japan, di ba, sobrang daming earthquake. Dahil marami silang earthquake na nararanasan, naging magaling yung research nila dun, naging magaling yung developments nila dun. Structural even. So, ang Pilipinas, sige, malas tayo because of these natural calamities. But pwede rin siya maging learning experience na, I'm not sure, baka malabo yung sinasabi ko, pero since tayo na yung nakaka-face ng bagyo, typhoon, etc. So, baka tayo yung makadevelop ng technology to be resilient for this na pwede magamit ng iba. Naisip ko lang na it's a curse but somehow it can also be an opportunity. Yes. I'm not that sure lang. Baka babash ako kasi ba. Anyway, ayun. So, yeah. Well, napakaswerte talaga natin. One thing's for sure. How do I put this? With that kasi syempre, yun nga, despite na disasters happen dito sa Philippines, syempre, we need, unlike Japan, di ba, mga earthquakes, parang normal na sana, malindol, pero sa atin, normal tayo mabaha, ganon. Pero, hanggang kailan yung baha na yan? Hanggang kailan yung mga Filipinos, resilience ng Filipinos, tatagal. So, parang, kailangan, wag daw yung puro resilient. Wag daw yung puro resilient. Siyempre, we need something that could fight those disasters. Yung mga sa Japan, ba't di binaba yung subways nila kasi meron sila mga floodgates, ganyan and everything. Why not, siyempre, on our own little ways, ayun, siyempre may mga satellites. May sila, JASA, na para nakita yung skies, ganyan and everything. So why not dito sa Philippines kung hindi pa natin kaya mag-build ng, meron naman PSA, Philippine Space Agency, PHASA ata. So yun, why not on our simplest effort habang wala pa yun, kasi it could take a lot of R&D for that to happen. Syempre wala pa tayong pang launch ng mga satellite, although may mga engineers na tayo na naagawa na. So why not, in the first place, we could provide them a solution that could help the people around it. And that's, syempre, hindi ko naman sa paano, that's what Dwello comes in talaga. Okay. Galing, interesting. Anyway, mabalik lang tayo dun sa sabi mo na this is like a learning experience nga rin, So, ikaw ba mismo, do you plan to be a startup founder yourself? I mean, maybe when Wello succeeds, like, talagang operating, maybe it's time to build naman another, na ikaw mismo. Well, actually, yes. Actually, it's parang an idea na rin to build a startup business, especially medyo somewhat more into business minded pa rin naman kasi
syempre, meron pa rin tayong idea na syempre, aside sa profits, aside sa how to live life on financial freedom, no? Aside from that, no, meron pang ways na para maka-help other people, no? Like, for example, yun nga, other than resiliency, no? Parang we want, well, actually, yung research ko talaga dati. Gusto ko talaga siya ipatuloy. Kasi parang fire, it's a flame na tinatawag, which is a short term for fire luminosity and multi-sensory equipment na tinatawag. Memorize ko pa. But this is 2017. Oh. Parang 8 years ago pa siya. Well, yan. It's a, before pa magkaroon ng apoy or magkaroon ng sunog, dinedetect mo muna yung hazard. So, nari LPG gases, electric current, ganyan. Well, electric current is mostly the causes of fire, mga high current na. Anong wirings ba yan? Usually sa mga breakers nangyayari, faulty lines. So, during our research that time, yun yung pinakamataas. Well, before pa siya magka-start, no, ma-alert na si homeowner, ma-alert na si BFP na possible fire hazard. Pero paano? Like, paano ma-detect? Well, actually, may app kaming ginawa for that one, no, para makikita lang natin, notification for this one. No, pwede natin siya i-integrate sa somewhere. You mean ba pag matagal na? Or parang vision din ba yan? Or camera ba? Or pag matagal, parang may time, alarm kumbaga? Actually, it's composes of different sensors rin. So, multi-equipment, multi-sensory equipment natin. Which is, composes of flame sensor. Na-install sa bahay. I-install. Yes, ini-install sa mga bahay, sa mga factories, mga ganyan. I think sa factories mahalaga. Yeah, factories, ganyan. And other sites na parang kitchen, ganun, something. Kasi may kitchen fire rin. So, the initial one was, yun nga, mga flame sensor dati, before the image processing. So, what I want now, parang gusto ko lagyan siya sa image processing moving forward. Kasi, syempre, innovation, what's new, no? So, before pa niyan, kunwari, may possible mga smoke na ganyan, or parang may nadedetect siya within the eye na parang LPG kasi low-lying siya sa baba siya eh. So, parang, natin siya, before pa magkaroon ng hazard, before pa magkaroon ng fire, ma-alert na agad. So, if ever magkaroon ng apoy talaga, alerted na si BFP, ready to deploy. Yung response time, kumbaga, or also si homeowner, wait lang, may alert, punta muna ako sa bahay, check ko muna yung gamit. So, para before talaga mangyari yung mga ganyan, parang the idea of it has, parang, to save lives pa rin. Bigyan kita ng magandang business model dyan. Ito yung hack ng mga yung startups. Partner with BFP. Yes. For fire safety standards. Yes. Need magganito. Totoo. Pero anyway. But I get it eh. Pero, naisip ko lang yung feasibility nila sa business-wise. I mean, kasi, yung mga ibang factories gahaman talaga eh. Parang titipid yung gastos, syempre. So, they wouldn't invest in this fire safety stuff. Pero, ayun nga, pag dumating yung time na BFP or whatever department, mag-require ng mga ganito. So, doon aangat yung demand for like this technology. Pero, ayun. So, I think back to I mean, pwede siyang i-B2C, diba? Pero I think, again, B2G ito. B2G. Well, mas madaling kausap si government, lalo na pag nag-mandate sila. Kung malakihan. Yes. Totoo naman. Education is evolving, and so are we. Introducing School Tech by Edfolio, your all-in-one school management solution. Built for schools of all sizes, School Tech bridges the gap between school and learning management. Driven by passion, School Tech makes educational technology accessible, affordable, and easy to use for schools everywhere. With an integrated approach, School Tech simplifies management across different departments and enhances efficiency in operations. School Tech transforms the way schools manage, teach, and learn. School Tech, taking school management solutions to the next level.
running a business? Make it smarter with Red Circle Global. Streamline operations, boost productivity, and manage everything in one powerful ERP system. Book your free business demo today at redcircleglobal.com. Guided by one of our top experts. Anyway, sige, meron akong mga questions dito. Pero sige. since isa pa tayo mamaya, doon na lang. Sige. Isang question na lang muna. Okay. Dalawang question actually. Ano muna, challenges? Or parang wala, when you joined Welo, like the development, even yung parang selling or deployment, you're sort of founding team din naman no? So, ano yung mga naging challenging? Well, founding king. Well, some of the challenges syempre was, well, actually, there are many challenges that happened, no? Usually, kunyari, we have our own phases. Pero siguro pinaka-challenge namin was the part of the web development namin. So actually nung una meron na kaming working model. Pero apparently kasi parang syempre it's a project. People come and go, people leave. Syempre unlike normal other businesses, syempre normal na mag-leave yung So ngayon parang nagkaroon kami ng shortage for that people. So parang medyo na slight delay off track kami until naka-gain kami ng traction. And naka-help kami, natulungan kami ni DOST Tapi for that one. Si Tapi naman. So iba-ibang, gets ko na, ang difference kasi ng mga, well, this is like a R&D or research startup since medyo reliant sa grants or sa funds from the government, project-based siya. Yes. So project-based din yung mga hires. Yes. Unlike sa mga ibang mas private na mga startups na, well, kunwari may malaki investor. So medyo continuous yung tama. So dito pala, dahil project-based yung mga stuff, somehow, na-discontinue din yung mga ginagawa, no? So, interesting actually, no? Parang, itong problem na to maybe, itong challenge na to maybe for R&D research startups na like this one. Anyway, sige, last question lang dito. Kamusta ang Philippine Startup Week? Philippine Startup May boot Week. nga kayo, nadaanan ko kayo kahapon, kaya na-invite ko kayo dito. But kamusta overall? Well, okay naman. I see myself, usually mga hackathons na ganyan. Parang I see myself way back. Alam mo, 8 years lang. No? Parang I see myself na kung anong ginagawa ko dati has still that fire in them. Na parang, yes, parang nagkaroon na rin somewhat ng mga startup dito sa Philippines na willing to support si government or mga investors na ganyan. Parang nagkakaroon na tayo ng progress in terms of the R&Ds. Kasi usually yan, yung mga R&Ds na yan, meron tayong certain resources na nasa Philippines lang. Without tapping them, parang di natin malalaman talaga kung anong possible solution. Na meron na palang existing solution na ginawa ng isang tao, bigla na lang natin makikita, ay okay, ito pala. So parang, hindi na natin need na ganito, may mas better solution na para pwede mangyari. Actually, parang nga siya, di ba, ang research naman ganyan. Kaya nag-RRL, di ba? Related literature. Para makita mo kung ano yung mga nangyayari. Yes. Pero, kung watak-watak ang isang ecosystem, mahirap maghanapan. So, I think expos like this, conferences like this, mas madali malaman kung ano na yung present information. Yes, tama knowledge naman. na meron. Ayun. Anyway, sige, napansin ko na, naka-Azure shirt ka ba? Meron pa tayong part 2. So, end na natin itong una nating kwentuhan for Welo. By the way, if baka may listeners na, so this will be on YouTube and Spotify also, no? Baka may interested to know more or connect with you sa Welo. Welo muna tayo. So, how can they connect? Okay. You can check our website. It's just online. It's welo.net, no? Or you can via email us at inquiries@welo.net rin naman. So, you can contact us through that or you can see us, no? Or if you want some demo, we could provide some exploratory meeting for that one or the demo meeting. Actually, we do some stuffs like that. Siyempre sa mga certain LGUs or sa certain mga clients. You can just drop down an email for that one, no? And yeah, you can proceed with our sa mga website natin. May Facebook page ba kayo? Yes, actually, Facebook/welo.net. Welo.net. Yan. Okay, ayun. Sige, thank you. Ay, thank you. Thank you very much to our 64 patrons. This episode is super powered by Ask Less PH Academy, our official e-learning partner. Get certifications on Lean Six Sigma, project management, data science, and more.
Architect Space Solutions. Architect provides ground station services, space data analytics, and technology supplies while partnering with government, academia, and industry to grow the Philippines' role in the global space ecosystem. DVCO Technologies Incorporated. IT solutions specializing in software development, blockchain smart contracts, digital wallets, and cybersecurity. NutriCoach. Personalized nutrition and weight loss programs for you. Argum AI. Make smarter decisions by presenting both sides of an issue as argued by two distinct AI models. Pixel by ePlayment. Turn content into opportunity, grow deeper connections, and earn more. Only with Pixel. Sign up at pixel.eplayment.co. School of Profits. Filipino community for aspiring freelancers, VAs, agency builders, and online earners. Built to help you start, grow, and earn online together. Founders Launchpad, our ecosystem partner, early stage accelerator providing venture capital funding, operational support, and mentorship. Hire Business Solutions, provider the most configurable cloud-based payroll system in the Philippines. Agile Data Solutions, the Philippines' fastest growing market insights tech company with its data gathering platform, HustlePH. SmileChecks, streamlined hiring and onboarding with automated background checks. Cloud CFO, cloud accounting service provider for business ready to grow. Cloverly, all-in-one digital platform for property developers. Body Beaties, accessible and personalized diabetes self-management application. HKB Digital Services, tech-based business tools including payroll, ticketing, and loyalty rewards. Hyperstocks, digital banking enabler for rural and thrift banks. One CFO, CFO services, bookkeeping and tax, payroll processing for startups and small businesses. Wonderbrand, data science-driven brand strategy and design for emerging markets. This episode is powered by Josie AI, Uplift Code Comp, Board Prep, Kansan Barley, East Point Business Outsourcing Services, Filipina Home-Based Moms, Hex Colony, Jur.ph, Big Giant Games, Pahatid PH, Sugbodok, Algacon Aquafeeds Juan Alj, Grey Wolf Technologies Philippines, Pareto Consulting, Sirius MD. Support the podcast through the links in the description.